Alright, good morning everyone and welcome to Just Real Talk! Ayan, so ngayong umaga pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-interesting na topic. Ayan, so by the way, I am Just Real Lavilla from Bicol. Ayan, so ngayon, napakaganda ng umagang ito dahil meron tayong natatanging guest. Ayan, special guest all the way from Dasmariñas, Cavite. At itong taong to, grabe, isa siya sa pinakahinahangaan ng buong kumpanya. Alam niyo kung bakit? Dahil dati lamang siyang factory worker. Pero ngayon, 3 consecutive years ng top 1 ng Profit Universal Corporation. At hindi lang yun, isa na rin siya sa mga may-ari ng hub, which is yung Cavite hub namin, kung saan kami nagtatanansak ng aming mga orders. And of course, hindi lang yun. Alam nyo ba, siya ang kauna-unahang Millionaire League member ng ating company. At syempre, dahil 3 consecutive years na siyang top 1 achiever, imagine niyo kung gaano kalaking milyon na yung talagang nasa account niya. And dahil doon, siya po ang kauna-unahang nakatanggap ng title na The Hall of Legends. Kaya naman, sabay-sabay nating abangan at ma-inspire sa kanyang mga kwento. Tinatawagan ko na, Sir Peter Flores! Hello, Hi, sir! Good hello. morning! Kamusta naman po Yes. kayo ngayong araw? Mabuti. Ayan, mahaba ba ang binyahe niyo, sir? Hindi naman gaano. Wala naman traffic. Wala naman traffic. Ayos lang. Sir Peter Flores, excited na kaming lahat para sa iyong inspirational story about your career today, which is in the multi-level marketing industry. So ito lang naman yung pinakatanong naming lahat, pati ng mga viewers. Ilang taon ka nga po ba nag-umpisa sa ganitong klaseng industry? At bakit? Your Honor, hindi ko po alam. Joke lang. Ayan, thank you for that wonderful question. Wow, Ayan. parang pala beautiful. Bago ko sagutin yung inyong mga katanungan, ay una, salamat sa Panginoon na nandito tayo ngayon. And I'm blessed sa talk show mo na Just Real Talk. Diba? Yes! Mukhang matatalbugan mo yung Tony Talk niyan pag nagkataon. Ayan. Okay. Ano lang yan? Joke lang yan. Pero pwedeng maging totoo. Yes, yes. I-claim it Pwedeng maging tayo, totoo. ba? I-claim na natin. Di ba? Ilang taon ako, parang personalan naman yung tanong na yan. Ano ako? Nag-start ako at my 25 years old na-involve ako sa ganitong business. Wow! But I'm doing it part-time. Part-time? Trabaho. So, ano po yung trabaho niyo before, Sir Peter? Ang trabaho po ay dati akong factory worker. Kung familiar po yung ating mga Caberry Barley dyan. Dati po akong factory worker sa IPSA. Sa PISA na ngayon. Wow! Baka gusto mo batiin, sir, yung mga dati Binabati ko yung katrabaho. aking mga kasamahan sa SCAD family. Yan, alam ko marami pa kayong naandyan at ang karamihan naman nasa abroad na. Ayan. Kung nanonood kayo ngayon, kumusta po kayo dyan? Yes. Ayan. So, yun, Sir Peter Flores, since yun yung career mo before, paano ka napapunta dito sa ganitong industry, like multi-level marketing industry? Mayroong nag-invite sa akin na magandang business daw, opportunity. So ako naman sumama. Then nung nakinig ako, ang pinag-uusapan nila yung pangarap, pwedeng yumaman. So at first, parang hindi normal sa akin kasi pagyaman yung pinag-uusapan magkano lang naman yung sinisweldo namin doon sa trabaho namin. But nung nakita ko yung paliwanag nila, yung explanation nila, so na-amaze ako na hindi mo kailangan ng maraming taon para makuha yung pangarap mo. Wow! At short period of time, pwede talagang marating mo or makuha mo yung mga pangarap mo dito sa network marketing business. So, doon ako na-encourage kasi
yung ganitong business or yung pagbi-business, hindi ko linya kasi bilang factory worker. Pero gusto kong linyahin yung pangarap ko at linyahin yung pagyaman. Kaya ginusto ko siyang gawin at pinagsumikapan ko na magawa ko katulad ng mga nag-share sa akin na nakuha din nila yung mga pangarap nila. Oo, pero that time, di ba 25 years old ka pa lamang po, no? Paano na-convert yung ganong mindset sa utak mo na, 25 years old ako, di ba? Usually, pag 25 years old, more on travels, di ba? Yung jamming, party-party, puro ganyan, di ba? Usually. Pero paano ka nagkaroon ng magandang mindset na gusto kong yumaman? Para saan? Ano po ba yung nagmo-motivate sa'yo para gawin yun? May pamilya na po ba kayo that time? Wala pa. Binata pa. Binata pa. Siguro sa time namin, hindi, sa ngayon I think, ang isip nila yung travel, yung gusto nilang mag-enjoy. Pero during my time, parang yung focus ko kumita eh. Dahil sa hirap ng pinagdadaanan namin, hindi sumagi sa isip ko yung ganong mag-enjoy. I think sa mga kabataan ngayon, yun yung nila, time nila ngayon. Gusto nila yung ganong enjoyment. Na habang nagtatrabaho, gusto nilang mag-enjoy. Which is timely sa company na mayroon tayo ngayon, pwede nilang gawin yung ganong business. Kasi online yung profit eh. Okay, so recap tayo, no? So napakaganda nung sagot ni Sir Peter Flores. Talaga namang kahit 25 years old pa lamang siya, yung mindset niya is talagang sa pagkita na ng pera. Or, syempre, para makasurvive and of course, makatulong din para sa inyong family that time, di ba, sir? Kahit na wala pa siyang sariling pamilya, ang isip niya is makatulong sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Kaya napakaganda nung ganung mindset na kahit napakabata mo pa, 25 years old na, kung baga pwede kang mag-enjoy ng buhay, pero ang pinili mo is yung makakatulong ka kaagad sa iyong mga magulang at sa iyong mahal sa buhay. Ayan, so thank you so much for that wonderful, inspirational message na talaga namang naantig ang mga puso ng ating mga viewers. And may pangalawa akong tanong, sir. Yes. Kasi syempre, may bayad. Naku, maghahanda yata ako nito. Kasi, interested lang kami, sir, kasi syempre, itong field na to, alam ko hindi madali. Yes. Kasi, syempre, ang pagkita ng pera, wala naman talagang instant, talagang pinaghihirapan mo. Pero depende yan kung anong field yung pinapasok mo para kumita ng pera. Pero, this kind of field, which is the multi-level marketing industry, is hindi siya madali. Dahil ikaw mismo, yung humahanap ng parang martilyong ipupukpok sa'yo. Diba? You know what I mean? Ibig sabihin, parang ikaw yung humahanap ng bagay na alam mong mare-reject ka. Diba? Diba? Kanina, sinabi ni Sir Peter na hindi niya linya yung ganitong klaseng negosyo. Pero, paano po kayo nakapag-adjust? Ayan, so paano po kayo nakapag-adjust sa ganitong klaseng industry or business na kumbaga hindi ka sanay magbenta, tapos syempre may mga pilosopo na pwede kumausap sa'yo, diba? Paano mo napagtagumpayan yung ganong klaseng pagsubok sa ganitong klaseng industry? Una, I think ang malaking naitulong sa akin yung sa adjustment ay yung sa training, kasi doon pinapatatag nila yung loob mo and tinuturo doon kung paano i-handle yung mga rejections. And at the same time, I think malaking part din na mayroong nagme-mentor sa'yo. Mayroong nagme-mentor sa'yo, may nagti-training, may nagme-mentor, and at the same time, iba yung pananaw mo kapag pangarap mo yung pinag-uusapan. Yes. Parang tila baga lahat gagawin mo para sa pamilya mo. Yes, diba? I agree. Parang pag malalim yung hugot mo, talagang iba yung productivity mo kapag malalim yung hugot mo. Kasi naniniwala ako na ang galaw natin, ang performance natin bilang individual ay nakadepende kung ano yung gusto mong marating.
kapag ang gusto mong marating ay malayo, I think yung effort na ibibigay mo, mas malakas. Di ba? I see. Ganun Talagang yung mindset mo noon, talagang dun sa papunta na, talagang aasenso ka. Yes. Yeah, hindi lang basta kumita na pera. Kasi usually, di ba ngayon, Sir Peter Flores, alam mo naman na pag nagtatrabaho, di ba, pag empleyado ka, hindi naman sa ano natin yung mga empleyado. Siyempre, opportunity din yan para at least makasurvive sila sa buhay. Pero usually kasi, kapag nakukuha yung sahod, di ba ang nangyayari, nagagastos agad. So parang kapag kinsenas tapos katapusan, ang nangyayari, hindi pa tapos yung kinsenas para sumahod ka, ubus na yung pera. Yes. Totoo diba? yan. So, Actually sa amin, ang nangyari sa amin, siguro yung aking kumpare, kung nakikinig ngayon si Sir Fred, may taga-withdraw kami ng ATM. wow! Bakit naman, sir? May taga-withdraw kasi nakasangla yung ATM. Nakasanlaw pala ako. What we receive during sweldo is yung na lang, payslip. Payslip na lang. O sino nakaka-relate dyan na talagang nakasanla ang ATM para makasurvive, diba? Kasi kulang talaga, di ba, sir? Yung tipong naranasan namin, parang Fred, pahiram naman ng 20 dyan. Kasi 2 days pa yung sweldo or 1 day pa bago ibigay yung sweldo. Kaya sabi ko, pamasahe. Kasi during that time, magandang din naman yung company na napasukan namin dahil libre yung pagkain namin, tapos meron kaming pang snacks, libre pagkain. Komportable na. So, pamasahe lang talaga yung kailangan makarating kami sa trabaho namin. Pero, iba na yung hindi ka pumokus dun sa isang pinagkakakitaan. Diba? Yes. So, that time pala, Sir Peter, ginawa mo siya as part-time. Part-time. Yes, part-time. Yung paglabas ng trabaho, papunta ka na sa opisina, di ba? Para mag-training, para isama mo yung invite mo. It takes sacrifice. Pero, I think lahat naman ng sacrifice na pinagdadaanan ko, masasabi ko na overpaid lahat yun. Yes. Yung mga sacrifices na yun. Oo, di ba sabi nga, since nandito tayo sa industry ito, multi-level marketing, is hindi talaga siya madali. Pero yung lagi nating sinasabi is mabilis, di ba yun? Pero, syempre, dahil hindi siya madali, dahil maraming sacrifices, marami kang rejections na matatanggap, kasi ang nakakatuwa dito, dahil yung pinaglalaban natin, hindi naman talaga sahod. Yes. Kundi yung pangarap. Yes. Siyempre, kung yung pangarap mo na, yung hinahabol mo, yung talagang gusto mong marating, marami ka talagang isa-sacrifice. Yes. Ibang usapan na yun. Yes, ibang usapan talaga yun. So, ibig sabihin, napagtagumpayan ni Sir Peter Flores yung ganitong klaseng pagsubok dahil sa tindi ng kanyang motivation sa family na makatulong, yan, sa pagkita. Siyempre, ayan, and syempre, napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pag-attend ng trainings, ng seminars, kasi doon mo makakasama yung mga katulad mo. Sabi nga, di ba, Sir Peter, ang prinsipyo ng baga na merong apoy, o baga pa lang, wala pang apoy. Pero kapag mag-isa lang siya, parang ang hirap ang hirap gumawa ng apoy. Pero imagine kapag dun sa training kasama mo yung mga katulad mo na naniniwala din na matutupad din na yung pangarap nila. So ang mangyayari, pag nag-join force kayo, pwede kayo makakreate ng apoy. Yes. Diba? At pwedeng tumagal yung ganong klaseng sistema. Kaya naman, nasustain niya at napagtagumpayan niya yung ganong klaseng career na hanggang ngayon ginagawa ni Sir Peter Flores. So, ito na. Ito yung pinaka-last. Pwede ba ako mag-share pa? Dagdagan ko. Okay. Sure, Sir Peter. When it comes kasi dun sa rejections, karamihan na sa sales, parang discouragement yung tingin ng karamihan kapag na-reject tayo. Yes. Pero during the time of rejections, doon tayo natututo . Doon lumalabas yung strategy natin, nag-iisip tayo, bakit kaya tayo na-reject. So, the more na na-reject ka, the more na tumatalas tayo. Doon tayo natututo talaga. I see. Yes. Doon tayo natututo. Yes, I got his point. Kasi pag nakabinta ka, wala ka nang iisipin . Tama. Just smile, di ba? So, ibig sabihin, problems or rejection is a gift talaga. Yes. Kasi without it, you will not grow. It makes you sharpen your mind talaga.
it sharpens you. Kumbaga, it makes you strive more. Yes. At it makes you stronger. Yes. Parang ano lang yan, Miss Jess eh. Parang halaman, di ba? Kapag ang halaman hindi inuulan, mamamatayan, matutuyot yan. Pero pag ang halaman inuulan, doon siya lumalago. Ganon din tayo bilang tao. The more na inuulan tayo, nagka-problema tayo, nare-reject tayo, the more na nag-grow tayo as a person at lumalago. And yun yung sikreto para magtagumpay tayo. Kailangan lang malampasan kasi pag hindi mo nalampasan, ang tawag doon, game over. Sa games ba, game over. Diba? So, ibig sabihin, no, yung isang katagang na you should not stop learning. Yes. Kasi if you stop learning, you stop teaching. And if you growing. stop learning today, you stop teaching tomorrow. Pero according to Sir JC Santos, if you stop learning, you stop growing. Yeah. So we need talaga na magkaroon ng different kinds of problems, trials, diba, rejections, kasi doon tayo natututo. And thank you so much, sir. And do you have more? May mga babatayin lang ako, yung mga ko dyan, mga fans ko. Nax. Wow, may mga fans. Siyempre. Binabati ko yung ating mga PF amigos dyan sa Cebu. And balita ko, parang nandito yata sila ngayon sa Manila, no? Hi, welcome po kayo. Mga PF amigos, yan. Yung mga ating mga ka-Berry Barley natin, PF amigos team. And yung ating mga Sanu from Bohol, di ba? Ayan, wow. Kumusta kayo? And syempre, yung ating mga Kalisoy, mga kabeba. Wow, beba! Ka-Berry Barley daw. Kabeba, yun yung ni Edmar eh, yung kanyang tawag sa kanyang mga team, sa kanyang mga leaders. No? And balita ko yung team niya eh humahataw ngayon. So congratulations mga Kalisoy, mga kabeba team. Kalisoy, kabataan yan. Kabataan at mga kabataan, di ba? Ayan. At siyempre, yung ating mga taga Batangas, yung aking kumpare, yan, binabati ko, yung Batangas Hub owner, Sir Ray Arisubal, yan. Yung ating mga ka-dream team, yan, paring Ronald, at sa marami pang iba dyan na ating mga kaibigan. Yes. And meron pa ba sila Ma'am Rochelle, Miss Melody, and the rest of your team, Sir Bong, Kulanay, Sir Edgar, si Ara, yan, Miss Ara, yan, Eleanor. Ayan, so hello po sa inyo lahat at kung kayo'y nanonood. Siyempre, hindi natin kalimutang batiin yung ating pinakamamahal na may-ari ng ating kumpanya. Yung ating owner, Sir Nelson Torres, sir. We are so blessed na ikaw yung kasama namin, ikaw yung talagang you treat us family. Parang we are so blessed na parang ayaw kong umiyak. Pipigilan natin. Wala tayong tissue. Ma'am Nika, thank you so much for all your efforts, and Sir Ronald and the rest ng staff natin ng Profit Universal Corporation. At syempre yung ating endorser, no? Sir Chris, yeah. Medyo nalito ang office kung siya ang kukunin or siya. Hindi talaga ako. Akala ko ikaw na, Sir Peter. Ayan, so delikado tayo pag tayo, di ba? Baka maubusan ng stocks. talagang in demand. Ayan, so last na to, Sir Peter, no? Ano naman yung maipapayo mo sa mga kabataan ngayon with regards to your experience in your career here in multi-level marketing industry? Ayan. So, hello mga kabataan. Ako kasi isip bata pa rin yan. Nakso. Hindi lang mukhang bata. Ganun tayo sa Profit Berry Barley. Laging bata. 10 years younger lagi ang ating mga kasamahan. Di ba? Mapipapayo ko sa inyo, kung wala ka pang pinagkaabalahan ngayon, nasa bahay ka lang, try mo yung aming business, yung ating Profit Berry Barley. Yan. Kasi sayang yung time dahil tumatakbo kahit sa ayaw natin sa gusto natin yung time ay tumatakbo talaga. Ayan, sa mga may nagtrabaho naman po huwag kayo mag-focus sa isang source of income. Pwede niyong isabay ang ating business dahil online po tayo and lalabas na yung dropshipping natin. So sayang. Wow, sumabay na kayo. Magugulat kayo in a matter of 1 year, 2 years, iba na yung kitaan ngayon. Di ba? Baka yung kinikita namin ngayon butal na yan sa mga darating na panahon. Di ba? Ganun kami
exciting dito sa business na mayroon tayo. And pangalawa, okay, yung mga kabataan natin dyan na may mga business, di ba? Ayan, So, pwede niyong isabay. Yan, kagaya ni Edmar, yan, De La Torre, may business, sinasabay yung ating, yan. So, napakaganda. Hindi mo kailangang pumupo sa isang source of income, sabi ko nga kanina. Yes, sobrang Dahil, pwede natin dagdagan yan. Yung mga may-ari ng malaking kumpanya nga, hindi sila nagbabawas ng income, nagdadagdag ng income. So, tayo din, magdadagdag din tayo ng income. May konting sacrifice, pero ganun talaga eh. Kung gusto natin makuha yung mga pangarap natin, it takes sacrifice. Sabi nga, if you don't sacrifice, your dreams becomes the sacrifice. Oh, Kaya yun ang maganda, pinakamasakit di ba? kasi Maganda yung makuha na yung pangarap natin. And one of na may isa-suggest ko, try nyo yung Profit Universal Proportion. And very timely, dahil this coming August 17, yan, meron tayong parang business conference ba tawag doon? I think mga kabataan na pwedeng mag-umpisa at mamimit nyo po yung ating mga enterprisers na mga kabataan. At yung mismong owner. Oo, at mismong owner natin kabataan, syempre. Yes. So marami kayong matututunan at the same time. So bakante nyo na yung mga oras nyo. Limited lang po ang magiging guest natin. Kaya first come, first serve. Sabi na kayo doon sa mga appliance nyo. Yan. O kaya doon sa mga hindi pa dealer, hindi pa member ng Profit, sumali ka na para makahabol ka doon sa event na yun. Wag na yung pakawalan pa. Dahil ito na yung pagkakataon ng mga kabataan na mahirap kasi kapag may edad ka na, kapag may asawa ka na, bawas na yung time mo para magnegosyo. Diba? Unlike nung single ka pa dyan, halimbawa ngayon, kumbaga yung full oras mo talagang very productive pa. Kaya wala na kayo magpatumpik-tumpik pa. Talagang umpisahan natin to at no worries po dahil ang company natin po, maganda po yung support system. May iti-train po kayo, ituturo po sa inyo kung paano umpisahan, i-guide po kayo. And napakaganda po and yung surroundings na mayroon tayo ay napakaganda. Kaya join na kayo at sama-sama natin na gawin ang business sa Profit Universal Corporation. Ayan, salamat sa panonood nyo. God bless you all. Yes, thank you so much, Sir Peter Flores, sa iyong time. Alam kong napaka-busy mo ngayon, pero thank you so much for sparing us your time para dito sa ating segment. And once again, sa lahat po ng gusto na mag-try at syempre magnegosyo kasama namin, kasama ang poging-poging top achiever na Sir Peter Flores, talaga naman, pwede kayong mag-message sa amin directly. Okay, once again, this is Just Lavilla from Just Talk. Bye-bye! Thank you!